Proverbs chapter 10, verse 9. Proverbs chapter 10, verse 9. Diyan na kayo sa inyong Bible. Basahin ko po sa Ingles, sa NASB. Ganito pong sabi. He who walks in integrity walks securely. But he who perverts his ways will be found out. Sapagat sa Tagalog po, ganitong pagkakasabi, siyang lumalakad sa katapatan ay lumalakad ng iwasay. Ngunit ang sumisira ng kanyang mga lakad ay matutuklasan. Ito po, salita ng Panginoon, tayo po manalangin. Panginoon, tulungan niyo kami na amin pong may hakbang ang amin pong mga paa isang lakad na katapatan sapagkat meron kaming katiyakan at naway ilayo niyo kami sakbay po ng pagkasira sapagkat ito po ay malalantad at matutuklasan sa takdang panahon. Gamitin po ninyo ang mga salitang ito sa aming pong kalagitnaan ngayon nawa mapanatili namin ang lakad sa integridad. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Sa English po, malinaw po ang sabi rito, he who walks in integrity walks securely. So ang paksa po natin ay tungkol sa integridad. Integrity. At ang tema natin, manatili ka sa iyong integridad. Noong 1960s, pinipilahan ko ang bigas noong panahon yun. Dahil una pong lumabas yung RCA, Rice and Corn Administration. At habang tumatagal, napalitan ang departamentong ito na tinawag na NGA. Hanggang sa ating panahon, ito ay naging NFA. At ito po ay talagang pinipilahan dahil mura yung bigas. At simula nung magkaroon ng pila sa mga bigas, kasunod naman yung pila sa sinihan. Diba? Pila sa mga sasakyan, sa mga buses, sa jeepney, sa terminal. Nauso lang pila ngayon. Pati sa CR, nagkakapila-pila na. Pero ang nakapagtataka po, ngayon, pinipilahan po yung tinatawag na lagay. Pinipilahan yung suhol ngayon, ngayong eleksyon. Ang sa Bisaya, kung tawagin niya is witik. Sa Tagalog ay suhol, o sa kolokyal na paggagalita is lagay. Sa Bible po, hindi po yan, hindi po yan lihim. Like for example, ang dami po pong babagiting mga text tungkol sa kasamaan po ng suhol o lagay under the table. Magbibilang lang ako, magbabagit lang po ng ilan. Exodus chapter 23 verse 8, ganito ang sabi. You shall not take a bribe, for a bribe blinds the clear-sighted and subverts the cause of the just. Tagalogin po natin, ganito ang sabi. Huwag kang tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga pinuno at sinisira ang mga salita ng mga banal. Ilan lang yan sa mga babanggitin ko, like for example, 1 Samuel chapter 8 verse 3, Isaiah 33 verse 15, Ezekiel 22 verse 12 to 13, Amos chapter 5 verse 12, Micah chapter 7 verse 3. Ilan lang po yan sa mga talata sa Biblia na hindi po sinasang-ayunan ng Diyos ang anumang under the table or lagay o suhol o pagbibenta ng buto. Like for example, Psalms 26 verse 10. Ganito po.
mga taong masasamang gawa ang nasa kanilang mga kamay, na ang kanilang kanang kamay ay puno ng mga lagay. Okay? Puno ng mga suhol. Binasa natin Exodus 23 kanina. Deuteronomy 16:19. Ganito po ang sabi. Deuteronomy 16 verse 19. Huwag mong babaluktutin ang katarungan. Huwag kang magtatangi ng mga tao. Ni tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marurunong at inililiko ang mga salita ng matutuwid. Nakita niyo kung paano gumagawa ang suhol. Yung marunong nagiging pulpul at yung mga matutuwid nagiging baluktot ang kanilang isipan. At alam niyo ba, na maging ang bangkay ni Jesucristo nung siya po ay mag-resurrect, dahil hindi mapatunayan ng mga leaders sa Hudyo noon na talagang si Kristo ay nag-resurrect, pero saksi yung mga gwardiya ng Romano, mababasa natin sa Matthew 28 verse 12 yan, and so on, na nawala talaga si Kristo. At yan ang pinangawakan ngayon ng mga tao na hindi raw mapatunayan ang resurrection ni Christ. Kaya ang ginawa nito mga Pariseo ito, binayaran, sinuhulan yung mga gwardya na sabihin mo na ninakaw yung bangkay ng mga alagad. At yun ang kumalat hanggang ngayon na si Kristo ay hindi muling nabuhay. Pero alam natin, na ilang araw lang, nagpakita ang Panginoon sa mga alagad. Ang sabi niya kay Thomas, Thomas, hawakan mo ang ating mga kamay. Ipasok mo yung mga kamay dito sa aking tagiliran. At sabi ni Thomas, oh my God and my Lord. Nagpakita, totoong nabuhay na maguli ang Panginoon. Now, ano pong kaibahan ng Kristiyano sa mundo pagdating po sa pagkakaroon ng kita, no? Para kumita. Ang Kristiyano ay kumikinang sa kanyang integridad. Dito rin sa mundo, ang mga taga-mundo hinahabol ang mga lagay, ang mga suhol. At hindi dapat yan makita sa ating mga Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay nagliliwanag sa integrity. What is integrity? Integrity means faithfulness, katapatan, kalinisan, kumbaga sa puntong kabanalan, katuwiran, sinseridad. Sa kanyang mga salita, sa kanyang ugali, fidelity sa kanyang relasyon o katapatan. Yan po ibig sabihin ng integridad. Na dito sa ating binasa, sa Proverbs chapter 10, verse 9, ito isang hamon sa atin ng mga Kristiyano, mga mananampalataya. Lumakad tayo sa integridad at lumakad tayo na may tiwasay. Bukas po ay botohan. At marami po riyan ang mga nagmimigay ng witik, na mamigay ng lagay, usuhon. Maaaring na yung araw nito, kahapon, pinupuntan kayo sa inyong bahay para tumanggap ng mga suhol. Hayaan nyo magliwanag ang ating integridad bilang isang Kristiyano na namumuhay sa katotohanan at umaasa sa biyaya ng Diyos at hindi sa mga lagay ng mga tao. Ang ating pong boto ay sagrado. Sagrado ang ating boto, huwag nating ibenta ang ating kaluluwa. Sapagkat ang katapatan natin ang inasahan ng Diyos. At ang Diyos ang siyang nagtatayo, nagpo-promote kung sino ang kanyang itatayong hari o presidente. Daniel chapter 2. Nasa Panginoon ang pagtatayo at pag-aalis ng magiging pinuno ng ating bansa. At dapat yung ating boto, ibigay natin na naayon sa ating kalooban ng Panginoon at hindi sa anumang pakinabang. Sapagkat itong Proverbs chapter 10 verse 9, ipinahayag dito ni Solomon ang kaibahan ng taong may integridad at ang taong sumisira ng kanyang datan. So anong dapat nating malaman tungkol sa talatang ito? Dalawa po ang ating po titignan dito. Una, lumakad tayo sa ating integridad. At ikalawa, lumihis tayo sa pagkasira. Lumihis tayo sa pagkasira. Proverbs chapter 10 verse 9. Ito na po yung huling pagkakataon na makapag-share ako sa inyo. Hindi lang pamimili kung sinong kandidato, nasa inyo yun, kung sino ang inyong pipiliin. Pero ang ating pong pag-usapan dito ay yung puso natin. Ano ang kondisyon ng puso natin pagdating sa pagpili natin ng ating magiging pinuno.
Sapagkat naniniwala ako, kahit siyang pinakamasamang kandidatong pinili ko at yun ang binigay ng Panginoon, sapagkat yun ang nararapat sa atin. Yun ang tinakda ng Diyos para tayo ituwid, para tayo parusahan, para tayo hatulan, kundi kaya para tayo pagbalain. Kaya, hayaan natin, sino man ang ibigay, tanggapin natin na may pagpapasakop sa ating gobyerno. Sapagkat yan ang ninanais ng Panginoon. Kailangan lamang, lumakad tayo sa integridad. Hindi man manalo yung ating ginugustong kandidato, pinag-pray natin, pero alam natin, angko pa rin sa atin, anumang ibibigay ng Panginoon. Promotion is from the Lord. Kaya sabi rito, lumakad tayo sa integridad. Verse 9. Ganito pong sabi, siyang lumalakad sa integridad o katapatan ay lumalakad ng tiwasay. Nakita nyo? Ang lumalakad po sa kalinisan ng puso, sa kanyang fidelity, ang sabi mo dyan, lalakad tayo sa katiwasayan. Sa English, securely. Sigurado ang ating mga lakad. So ito yung nagpapahiwatig sa isang taong may pasya. Ang sabi dyan, siyang lumalakad. Sa English po dyan, ang pagkakasabi, ang sabi dyan, he who walks. Siya na lumalakad. Tumutuko ito sa isang taong meron siyang pasya. Lumalakad siya sa isang pasya. Isang taong determinado, isang taong may paninindigan sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos o kalinisan ng kanyang puso bilang binago ng Diyos. Isang taong may pinangawakang katotohanan. Hindi siya tumataga po anong dikta ng kanyang katabi. Hindi siya lumalakad kung gaano kalaki ang survey o gaano kataas, gaano kasikat. Kundi siya ay may paninindigan kung ano yung hiniling niya sa Panginoon at ibinigay ng Panginoon sa kanya na dapat niyang lakaran. Siya yung taong lumalakad sa integridad, sa katapatan. Integridad, alam natin, isang malinis, isang katangian, tapat. Siya yung tao na pinili ng Diyos. Wala pong taong magiging tapat sa kanyang integrity the whole life kung siya po ay hindi pinili ng Diyos sa kaligtasan. Tulad kay Abraham. Tingnan si Abraham, Genesis 18:19, pinili siya ng Diyos upang siya ay lumakad sa integrity, sa kalinisan, sa katapatan. For I have chosen him, ang sabi rito, for I have chosen him so that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord. To keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring upon Abraham what He has spoken about him. Pinili talaga ng Diyos si Abraham na siya makapagtuturo sa kanyang mga kamag-anakan, sa kanyang mga anak, na sumunod sa kalooban ng Diyos na may katwiran. Katwiran at katarungan, so that the Lord may bring upon Abraham what He has spoken about him. May layunin ng Panginoon. Tayo bilang Kristiyano, na tinubos ni Kristo, na tinawag ni Kristo, tinawag kay Kristo, ganun din ang binigay sa atin ng Diyos. Tayo'y pinili para sa katwiran. At hindi lang yun, maging sa mga manggagawa ng Diyos, pumipili ang Diyos ng mga taong may integridad. Exodus chapter 18 verse 21. Ang sabi sa Exodus 18:21, furthermore, you shall select out of all the people able men who fear God, men of truth, those who hate dishonest gain. So sa Tagalog po, malinaw po dyan yan. Sabi, bukod dito ipipili ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan, gaya ng mga may takot sa Diyos, mga lalaking mapagkakatiwalaan at mga nakupuot sa suhol. Ilagay mo ang mga lalaking iyon na mamuno sa kanila, mamuno sa libo-libo, sa daan-daan, sa 5-50 at sa 10-10. Yun ang hangad ng Diyos. Mga manggagawa, maging sa iglesia, dapat pumili tayo na napupuot sa anumang suhol. Hindi po yung mahilig naghanap ng anumang mapakinabangan kahit ito ay mali.
Lalo na po sa mga tao ng Diyos. Now, I'm talking about the whole na tao ng Diyos. Deuteronomy 16:19 to 20. Deuteronomy 16:19 to 20. Ganito ang sabi ng Diyos kay Moses, huwag mong babalkutin ang katarungan, huwag kang magtatangi ng mga tao, ni tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong, at iniliko ang mga salita ng matuwid. Tanging ang katarungan at katarungan lamang ang iyong susundin upang mabuhay ka at magmana ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ay ibig sabihin, tatamasahin mo ang pagpapalang pangako ng Diyos. Alam mo sa suhol, maaaring makinabang ka ngayon, masaya ka. Maaaring makikinabang ka, maaaring makabili ka ng gusto mo. Pero after that, ubos din yun. At ano manatili? Kahihiyan. Kahihiyan. May lamat na ang ating pagiging Kristiyano. Tumatanggal ang suhol yan. Mahilig sa lagayan. Nawawala po ang ating integridad. At ang totoo niyan, dahil taglay yung sugat na yon, wala kang katiwasayan. Walang katiwasayan. Ito yung sabi sa ating text, Proverbs 10:9. Siyang lumalakad sa katapatan ay lumalakad ng tiwasay. Pero kung hindi, walang katiwasayan. Pag sinabi pong walang katiwasayan, wala pong tiyakan. Then yun sabi sa Isaiah 33 verse 15 to 16. Isaiah 33 verse 15 to 16. Siyang lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng matuwid. Siyang humahamak ng pakinabang na pang-api, na ipinapagpag ang kanyang mga kamay, baka mayroon silang hawak na suhol, na nagtatakip ng kanyang mga tainga sa pagdinig ng pagdanak ng dugo, at ipinipikit ang kanyang mga mata sa pagtingin sa kasamaan. Siya'y maninirahan sa kaitaasan, ang kanyang dakong tanggulan ay magiging muog ng malaking bato. Ang kanyang tinapay ay ibibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sasagana. Yung pangako sa mga taong hindi tumatanggap ng suhol, may katiwasayan, at sila ay nasa kamay ng Diyos. Pero ang mga taong tumatanggap ng suhol, nang ilagay, wala pong kapayapaan. Wala siyang Diyos na kanyang pagtataguan ng kanyang konsyensya. Guilty siya palagi. Katiwasayan, ito'y buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. Pag sinabing may katiwasayan, wala kang dungi sa mata ng Diyos. Dahil panatag ka, tiwasay ang iyong kaluluwa. Walang dungis. Psalms 18:23. Ganito ang sabi sa Psalms 18:23. Ako'y walang dungis sa harapan niya, at iniingatan ko ang aking sarili mula sa pagkakasala. Ang sino man nag-iingat ng kanyang sarili sa pagkakasala, ay wala pong dungis sa harapan ng Diyos. Sa makatwid, kung iniingatan ng isang taong lumalakad sa integridad ang kasamaan, ay sadya niya itong nilalayuan. Lumalayo siya. Psalms 19 verse 13. Ilayo mo rin ang iyong lingkod sa mga mapangahas na pagkakasala. Huwag mong hayaang ang mga iyon ay magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Kung gayo'y magiging matuwid ako at magiging walang sala sa malaking paglabag. Ano kung sabi prayer ng tao niya? Ilayo doon siya doon sa mga masasamang pakilabang. Nang sa ganoon, manatili sa kanya ang kapayapaan at ang katiwasayan. Ang kapatid, lumakad tayong masunurin sa Panginoon. Lumakad tayo na makiusay. Lumakad tayo sa integridad. Dito lang sa amin, nagkukwento-kwentuhan sila, nagmamalakihan sila kung magkari na tanggap nila. Mayroon tumanggap ng 500, mayroong 1,500. Makakalungkot, pero gano'ng matagal yun?
Tapos sa ibang lugar, binabahay-bahay yung mga botante. Kaya pala tahimik dahil sinusundo. Ngayon, pag bumoto ka sa iba, delikado. If you do not vote, i-vote. Sabi sa Biskaya. Nalala ko nanay ko eh. Nandun ako, nakahiga sa duyan. At habang siya nagbabayo ng mga dalawang salog na palay, nilusog siya ng buong kapitbahay. Mga babae. Gustong sambunutan tayo ng nanay ko. Eh, wala akong magawa. Malit pa ako, nakahiga lang ako sa duyan. Eh talagang, nanay ko talagang hinihila-hila ng gano'n. Eh siya naman, sige lang, hanggang sa naputi, natulog talaga yung bigas. Hindi talaga mga pala nanay ko. Wala rin yung tatay ko noon. Alam mo bakit? Yung kandidata yata nung araw si Yabot eh. Yun ang sikat nun eh. Ang kanilang binoto, hindi si Yabot eh. Si Limutan ko. Kaya sabi nun, if you do not vote Yabot, haligi, i-vote. Hindi na mag-vote yung bahay namin dahil yung haligi namin kalat. May kwarto sa... Hindi na kaya. Buti lang dumating tong anak ni Alter na may paputok ng bang! Sabi niya, susunod na putok nito sa inyo lang. Natigilan yung nanay ko. Alam mo bakit? Kasi akala nila tumanggap ng witik ng nanay ko. Kaya doon tumuto sa kabila. Yan ang delikado. Hanggang ngayon, hindi makaharap sila sa nanay ko. Hanggang bandang araw, para mawala lang yung sama ng loob na yun, yung anak doon, kinuha niya man na katulong sa bahay namin matagal. Pero hanggang ngayon, wala silang kapayapaan pagdating doon dahil sugatan na yung kanilang konsensya. Hindi sila nabuhay sa integridad. At nakasira pa, nakalipahan. Walang kapayapaan po yan. Kaya ikalawa, hindi lang tayo dapat lumakad sa integridad, lumis tayo sa pagkasira. Hindi na sabi sa verse 10 again, 9. Siyang lumalakad sa katapatan ay lumalakad ng tiwasay. Ngunit, ang sumisira ng kanyang lakad ay matutuklasan. Malalangtad talaga eh. Dahil, lumakad siya sa pagkasira. Kaya, ang implikasyon dito na sa atin, bilang mga tao ng Diyos, implied dito ay lumihis tayo sa pagkasira. Lumihis tayo sa daan ng kasiraan. Sa English dyan ay pervert. Yung sumira ng daan, pervert. O di kaya nagpupumilit gumawa ng kasalanan. Ganyan mga pervert eh. Talaga sinasadya. Gumagawa ng kasalanan. Alam niya ang tamang daan. Alam niya kung ano yung dapat. Pero dahil may pakinabang, pinipilit niya na doon siya kukuha sapagkat alam niya na yon ay para sa kanya ay pakinabang. Mga kapatid, sa lahat yata ng tao sa mundo nito, Kristiyano ang pinakamatalino. Kristiyano ang pinakamatalino. Alam natin what is wrong. Alam natin what is right. Alam natin what is the gray areas. Kaya sabi sa James chapter 4 verse 17, ang sabi dito, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Lumihis tayo sa pagkasira. Huwag nating hayaan na iyong pakinabang ang siyang sisira ng ating buhay. Sisira ng ating relasyon sa ating kapwa at higit sa ating Diyos. Pag sabi pong pervert, nagpupumilit gawin yung kasalanan. Ecclesiastes 7:29. Ganito po ang sabi sa Ecclesiastes 7:29. Tignan ninyo, ito lamang ang aking natagpuan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Nakita nyo? Ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit pinipilit pa rin ang gumawa ng
ibang pamamaraan. Ito ba'y nagsasalita sa atin? Alam na natin mali yan, pero pinipilit pa rin natin gawin dahil mayroon tayong interest, mayroon tayong pakinabang, o mayroon tayong pride. Bakit hindi na natin tumanggap na mali yun? Huwag natin gawin yun. Alam ang tama. Kaya nga ang Diyos napupuot sa ganitong mga tao araw-araw. At dahil ang Diyos ay napupuot sa ganitong mga tao araw-araw, yung napakasama na dapat nilang iwasan, pinabayaan ng Diyos na gawin nila upang sila'y matuwa sa bagay na yun. At hindi lang yun. Hindi lamang na sila'y natutuwa sa ginagawa nilang mali, natutuwa pa sila na maraming sumusunod sa Kanya. Romans chapter 1 verse 18. Tignan nyo ang sabi sa Romans chapter 1 verse 18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan, pinipigil nila ang katotohanan. Alam nilang totoo, pero pinipigil, sinusuppress nila, iniipit na ng katotohanan, huwag kang lumabas dyan. Kaya mong lumabas yung gusto ko. Kaya sabi sa verse 32, kung ating babasahin ang verse 32, the same book and chapter, ganito ang sabi, nalalaman nila ang mga iniutos ng Diyos na ang mga gumagawa na gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. No? Maraming ganyan kahit mga magulang Alam na yung kasalanan ginagawa niya, tuturuan pa yung mga anak na gumawa ng kasalanan tulad ng ginagawa niya. Nakita niyo ba kung ilan yung mga naririnig ngayon sa Malabon, kung saan mga naririnig ngayon, mga magulang ang nagpa-prostitute ng kanilang mga anak? Alam nilang masama yung prostitution. Pero binubugang nilang anak nila dahil sa pakinabang. Kaya Diyos nagpupuot At hindi na nila alam kung ano yung tama, sapagkat hinayaan sila ng Diyos na gawin yung mga nakakahiya. Napapasa naman sa Romans chapter 1 verse 20 to 21. 25. Tingnan sa 25. Verse 25. At 26. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pagtalik sa diligas, at gayon din naman ang mga lalaki, and so on. Pagdating sa 28, sabi, at paribasa, hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila, ikalawa, hinayaan sila ng Panginoon sa kanilang kasamaan. Yun po yung hatol. Judgment yun Pero magtataka ka, maring kumikita ka dahil binubugaw mo yung anak mo. Pero hindi mo alam, nasa judgment ka ng Panginoon, ginagaw mo rin yung hindi dapat. Hindi mo na kinahiya, hindi natutuwa ka pa. Hindi mo alam, yun ay nasa hatol ng Panginoon. Yung bagay na nakakahiya ay ginagawang mabuti sa mata. So ito yung katutubong lakad ng masama. Ito yung taibahan ng Kristiyano at mga masama. Ang masama, baluktot talaga ang kanilang isipan. Dahil sa sumul. Dahil sa pakinabang. Nalalayo sa matuwing galandas ng Diyos sa mga tao. Nakakaawa po, napagkat sa ating Pilipino ngayon. Noong araw, patago pa yung mga witik pero ngayon, pinipilahan rin. Nakakalungkot. Nalalayo na talaga sila sa tamang daan. Wala akong tinataas na partido Nasa Biblia, tamang daan lang at mapwid na daan lang dapat ang ating tahakin. Hindi yung pag-endorso ng kandidato. Hindi ko pa alam kung sino yung bumoto ko, mga kapatid. At hindi lamang sila nalalayo sa matuwid na landas ng Diyos, lumalapastangan pa sila sa landas ng Diyos. Nilalapastangan sila. Wala silang galang sa Panginoon. Proverbs 14:2, at sabi, ang lumalakad sa katwiran sa Panginoon ay gumagalang, ngunit ang swain sa kanyang mga lakad ay sa kanya'y lumalapastangan. Nakita niyo?
Yung mga taong lumalakad sa katwiran ng Panginoon, ay tayo matuwid. Pero yung mga lumalakad na sa lumat sa Diyos, sila ay lumalapastangan. Hindi lamang na sila ay naglalayo o nalalayo ng tuwid na langgas, dapat tayo lumihis sa pagkasira. Sapagkat, mga kapatid, napakasarap kong gawin yung pagkasira eh. Madaling gawin. Madaling pakinapang. Pero pagkatapos nun, mahirap pong bumangon. Itong sariling buhay, binabaluktot na. Jeremiah 3:21. Isang tinig ay narinig sa mga lantad na kay taasan ang iyak at ang pagsusumamon mga anak ng Israel sapagkat kanilang binaluktot ang kanilang daan, kanilang nilimot ang Panginoon nilang Diyos. Ano nangyari sa mga taong ito? Nag-uumiyaw, nag-iinagpis, nananagboy dahil sa kanilang kahirapan. Dahil, anong dahilan? Binaluktot nila ang buhay ng Diyos, kaya binaluktot nila ang kanilang sariling mga buhay. So ano po ang binubunga ng lakad ng tungo sa kasiraan? Proverbs 28:18, ganito ang sabi. Maliligtas ang lumalakad sa katapatan, ngunit ang baluktot sa kanyang mga lakad ay mahuhulog sa hukay. Ano man tago ang gagawin ng tao kapag siya po'y lumihis sa katotohanan at siya'y nagpunta sa kasiraan, malalanta dito. Malalaman ng lahat. So bilang paalala sa atin bukas, mga kapatid, ngayon pa lamang, maaaring may nag-aalok sa inyo, maaaring may nakatanggap na sa inyo. Ang Diyos ay banal at tapat, kung kayo ating hindi ng kapatawaran, ay patawarin. Kaso nga lamang, yung consequence nun, sira na ang ating testimony. Hindi tayo nagtuturo rito na tayo kumita kahit sa anong paraan. Tinuturo rito sa atin ng Diyos ay lumakad sa kanyang kalooban sa landas na matuwid at hindi sa baluktot. Kaya nga, bilang pagkatapos, nais kong basahin yung Psalms chapter 1, verse 1 to 4. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon, nasa Biblia, ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon hindi na nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ngunit ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Walang kasiguruhan. Kaya integridad, mga kapatid, panatilihin natin ang integridad na kayamanan natin kaysa isang bertud ng isang Kristiyano, kaysa isang yamang taglay upang paliwanagin ang kapurihan at kalulatian ng Diyos. Kumayo tayo bukas bilang mga ilaw ng sanglibutan. Matthew chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Verse 16, paliwanagin ninyo ang gayon ng inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, humayo tayo ngayon sa pag-alis natin dito, manatili ka sa iyong integridad. Tayo manalangin. O Panginoon, tunay Lord na wala pong sapat na mga sermon, mensahe upang hikayatin at udyukan ang inyong mga tao na lumakad po sa tamang daan, sa matuwid na landas, na kayo po ang nahahayag, nagliliwanag ang iyong kapurihan at kalulatian sa buhay ng inyong mga tao.
Marumi po ang politika, Panginoon. Napakarumi nito. Nandito ang lahat po, halos ng kasalanan. Nawa, Panginoon, bagamat kami nasa sanlibutan, ay huwag kaming mangugaling makasanlibutan. Kundi panatilihin namin ang aming kalinisan, ang aming katapatan, ang aming integridad, na kayo ang naluwalhati sa lahat ng sandali. Tulungan niyo kami, Panginoon, ilayo niyo kami sa anumang kasamaan na maaring balakin ng mga masama sa aming pong pagboto. Dalangin namin, Panginoon, na ibilang po ninyo ang aming pong ibuboto na bilang bunga o ang aming pong pangahawak sa panalangin sa inyo. Pagpalain po ninyo ang inyong mga tao, inyong mga anak na narito, naway malayo po sa anumang kasamaan at matutong tumanggi sa daang makasisira ng kanila pong patutuo. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.